3. Isa pa. Alright. Magandang araw nga pala sa ating lahat mga kabayan. Kung gusto mo nga pala ng ganitong klase ng content or video, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may ganito tayong klase ng video. So yon mga kabayan, samahan nyo nga pala kaming mag-spear fishing dito sa Isla Verde, Batangas. Stay watching lang mga kabayan at sana'y mag-enjoy kayo sa inyong panonood. Salamat, Isla Verde. Yun o. Yun mga kabayan, nakarating na tayo sa spot. Alright guys. Alright. At eto na nga mga kabayan, nakapanak agad tayo ng skipjack tuna o yung tinatawag na gulyasan. Pero sa kasamaang palad mga kabayan, napunit, nakalpas. Bawi na lang tayo sa next dive natin mga kabayan. Yung sinisid natin ngayon mga kabayan ay nasa 14 to 15 meters ang tansya ko niyan mga kabayan. Pag drop natin sa ilalim, nagsaboy tayo ng buhangin. Yan yung isa sa technique para lumapit yung isda. At sinuwerte kaagad tayo dito. Lumapit kaagad ang isang GT at napana kaagad natin siya. Napakaganda ng kanyang lapit sa atin mga kabayan. At napakaganda rin ng patama natin. Dali-dali tayong umahon para masecure natin yung isda natin. GT! Bro! Bro! Masayang-masaya nga pala tayo dyan mga kabayan dahil nakapana kaagad tayo. Pero sa kasamaang palad mga kabayan, sumabit yung tali sa ilalim, isinabit ng isda. Mabuti na lang mga kabayan at meron tayong dive buddy. Shout out nga pala sa iyo bro, si Bro George, yung bago nating kakilala na dive buddy natin. Siya yung nagsama sa atin dito sa isda mga kabayan, kaya tayo nakarating. So ayun, isecure na natin yung isda natin dahil isinabit yung tali natin sa ilalim. Susubukan kong sisidin para matanggal yung sabit. Medyo may kalaliman yan mga kabayan at talaga namang hindi ko kinaya yung lalim. Gawa ng sala yung drop ko, medyo malayo ako sa isda. Kaya hindi ko na pinilit mga kabayan. Mas minabuti ko na lang na umahon na lang at sa sunod na dive baka sakaling masisisid ko na hanggang kailaliman. Pero suswertein pa din tayo dyan mga kabayan. Habang hinahata ko nga pala yung tali mga kabayan ay biglang pumalas sa pagkasabit. Kaya tuwan-tuwa ako dyan dahil hindi na ako mahihirapan. Buti na lang. Buti na lang hindi ako pinahirapan po, tragis. At eto na mga kabayan, sinisecure na natin. Eto na yung isda natin na napana ngayon mga kabayan. Ang laki niya. Ah! Ah! Ito naman mga kabayan, saboy ulit tayo ng buhangin para matrack yung isda. Medyo mararamdaman natin yung isda dyan kapag kapalapit na, gawa ng yung mga maliliit na isdang nakikita nyo na trigger fish. Mahawi siya mga kabayan, kaya pag dumadais yung mga isdang malalaki, mararamdaman natin. Tulad nito. Good size na nga rin pala yan mga kabayan, pahigitan 1 kilo na rin. Yung malaki hindi lumapit kaya yan na yung tinarget natin. Okay na rin to mga kabayan, mahigit 1 kilo na rin yan.
nakita nga pala ako dyan mga kabayan ng magandang dapaan na pwesto, kaya ayun, nag-drop kaagad tayo. At pagdating sa ilalim, nagsaboy uli ng buhangin. Gawa ng yun ang itinuro sa atin ni Bro Ryan, isa sa technique na ginagawa nila para mapalapit yung isda. At parang nararamdaman ko na mga kabayan na may lalapit sa ating GT. You know, umawi na yung mga trigger fish. Napakaganda ng lapit niya mga kabayan, no? Habang pinagmamasdan ko yung isda mga kabayan, iniisip ko kung papanain ko habang nakaharap o kapag tumagilid na lang. Pero mas minabuti natin na nakaharap bago natin panain. Kaya barbecue ang pagkatama niya. At ayan na mga kabayan, parang ayaw ko magpahawak ng isdang ito. Ito na siya mga kabayan, no? Nasa 7 to 6 kilo siguro ang tansya natin yan. Ganda at ang laki, kulay puti. Ito na siguro mga kabayan yung magiging last na dive natin dito sa araw na ito. At baka ito na rin yung maging last na isda na mahuhuli natin dito. Medyo may kalaliman nga pala ito mga kabayan. 15 meters mahigit siguro ang aking tansya. Dito sa spot na ito mga kabayan ay daanan din ng mga mamaw na dugtot tuna, pero hindi ako nakatama dito, hindi ako nakachamba. Pero marami ako nakikita dito mga kabayan na dugtot tuna. At ito na nga mga kabayan, nararamdaman ko na palapit na yung GT. Sapul yan mga kabayan, napakaganda ng lapit sa atin. Tinuruan nga pala ako dyan ni Bro Ryan kung paano i-secure yung isda. Ang sabi niya, pagka mga ganyang kalakihan lang, mga 5 o hanggang 8 kilo, kung kaya mo siyang iangat pataas ay hatakin mo na pataas para hindi na isabit ng isda yung line natin o yung shaft natin sa ilalim, para hindi na tayo mahirapan. At ginawa naman natin yung itinuro sa atin ng ating ka-Espiro mga kabayan. Shout out Bro Ryan, salamat sa naituro mo sa atin ngayong araw na ito. At ayan, nakuha na natin yung isda natin, no? Mga 6 kilo siguro o 5 or 7, ganyan ang timbang yan mga kabayan. Shout out nga pala kay Bro Derek, yung may-ari ng bangka, at maraming salamat sa lahat ng nakasama dito sa Spear Fishing Adventure sa Isla Verde. Nakahuli din na kaunti. Ito maganda. Isa. Ayan yung ating nahuli sa Isla Verde. Second day natin sa Isla Verde. Mga mamaw na GT, oh. Nakadami rin ng konti yung mga kasama natin. Nandito tayo ngayon sa Dilapas.